This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Mga igalo, may pagtanaw kanyo tanahan din isyong paboritong istasyonan sa telebisyon. Inisto to Geografia sa lain usab ng edisyon sa programang Lamdag sa Kinuikan. Mga igalo, kumusta? Atong isugatan karon ang kabahin sa operasyon sa mga bungi o kaning dunay lungag sa alingagngag. Kaning tawag na itong dili itong mubo og dila niya ayuhon dili na. Katong naay bangag sa alingagngag. Ang atong bisita karon espesyal kayo nga sukad pa kaniadto nagapahigayon siya nini in coordination with the 1st Infantry Tabak Division uban pang mga hensya sa gobyerno ang pagtabang nining mga bungi ug nguho. Apan nagala sa di patang padayon ang akong bisita karong panahon na usa kini ka project director sa Brotherhood Operation Sweet Smile con Boss. Si Yes. Project Director Bel Yenko. Yes. Sir, Good afternoon. Hindi ako masyado marunong magbisaya, so medyo pasensyahan nyo na ako. Gagamitin ko lang ang sariling wika natin. So, sasamantalahin ko itong pagkakataon na ibinigay sa atin na manawagan sa inyo na meron tayong libreng operasyon sa darating na Setyembre 4 hanggang Setyembre 6. Pero kailangan magpa-pre-medical na kayo September 2 at saka September 3. So, pagdating ng September 3, yung malalayo, sila ang ihahouse sa ano. Okay. Sa din patang padayon sa unahan. Unsa man ni kaning programa ninyo sa pagpila sa mga bungi ug nguho? Under what organization, sir? What non-government organization? It started with our Fraternal Alumni Association. Ang pangalan ni Apo Sosa Alas. So, ako yung unang presidente. So, ito naging pinaka-flag project namin. Flagship project. Pinaka-flagship project namin, nag-start kami ng June of 2011. 2011. So, Apo Solas, sama nakabase yung ano? Our official office is in Molave. It's in Molave. Registered with the Securities and Exchange Commission. Yes, Apo Sosa Alas has been registered with the Security Exchange Commission and naparehistro ko na rin sa Pagadian. Accredited sa city, sa Accredited provincial sa government, accredited. Sa provincial government, hindi ko na alam kasi nagbago na po ang presidente, hindi na ako. Pero sa Molave, accredited doon. Siguro. Kasi yung mga base sa provision ng Local Government Code on Republic Act 7160, pag mga NGOs accredited, ang one of the objectives for accreditation sa local government unit, magkaroon siya ng opportunity na maging membro ng local special bodies. Kaya maliban sa nagbibigay tayo ng serbisyo, because it's a civic group, nagbibigay ng serbisyo voluntarily in coordination nga lang ng mga government agencies, kung sino makakatutulong, siguro mga financial institutions that will help to the cause of boss. Yun ang dapat ma-accredited tayo. Pero dito naman sa Pagadian, alam ko na accredited kayo dahil Right. lumapit kayo noon sa city government, particularly sa Sangguniang Panglusod, silang mag-accredit. Well, so ngayon ang boss nag-umpisa sa 2007. 2011. At 2011. So, ang project ng Apo Solas, yun lang ang ano, yun lang Apo ang Sosa Alas. Nagkaroon din kami mga iba-ibang proyekto, nagpi-feeding program kami. feeding program. Nagpunta rin kami sa sa jail para magbigay ng mga pangangailangan nila. Nag-bloodletting na ba tayo nun? Oh, yeah.
So, ganun ang pakay talaga ng organisasyon namin. Ngayon, naging busy naman ako dito sa Project Boss dahil we are spinning it off as a standalone NGO, no? With partners already with some doctors and other members. Oh, maganda naman yung ang isang organisasyon, maraming services. Kagaya nga namin sa amin, TechOps, meron kaming mga services. Nag-sponsor kami ng RLM seminar to be conducted by the National Telecommunications Commission. Meron kaming services sa communication assistance. Meron kaming iba't ibang serbisyo. Kailang dahil sa yun ang problema kasi sa isang organisasyon minsan, lack of financial support. Kaya mahirap magkaroon ng project na yung talagang maitap mo ang publiko. Katulad nito ngayon, mahirap tong project na to. Kung wala kang initiative bilang isang direktor ng programa, wala kang initiative, wala kang influence mag-tap ng mga kung ano-anong kailangan. Mahirap. I believe nga mahirap talaga basta ganitong mga activity. Pero paano mo naipatakbo ang boss na ngayon ay hindi na under sa Apo Solas? Ngayon, kayo talaga ang nagpapatakbo. Paano nagkaroon kayo ng ano ba to? Ng pagkakataon na mai-organize ito. Dahil mahirap mag-organize ng isang proyekto o programa, activity. The activity. Actually, gusto ko samantalahin din ito sa mga makakita ng mga kapatiran namin sa loob ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Ito ang mga tinatawag natin, kumbaga, behind the curtain ng mga supporters. Ibig sabihin, yung financial support ninyo, hindi lang galing dito mga kaibigan sa bansa natin. Galing din sa mayroon sa ibang bansa. Mas marami actually galing sa ibang bansa. Maganda. Kasi unang-una, namumultiply kagad yung value ng pera nila. Pero the sustainability, nasa ano lang yan, pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kasi wala naman kami talagang nakahawak na pondo. Pero pag dumarating ang proyekto, may mga magandang puso na tumutulong. Tulad na lang nung pinadala namin bata sa Manila, pero hindi pa naoperahan dahil sa dami ng mga laboratory examination ng mga different surgeons. No? Kung sana maipicture natin dito para din makita ng iba kung anong itsura ng itong batang tinutulungan namin. Doon, magastos kami ng 300 pesos a day sa stay ng parents niya, sister niya, tsaka yung bata. Plus yung mga panggastos sila araw-araw. So yan, nanggagaling lahat yan sa mga mababait na mga kapatiran at saka yung mga kaibigan ko sa Facebook na actually, hindi ko pa sila kilala personally. Nagbigay sila ng financial support. Nagbibigay sila ng financial support. Parang ako lang ang kaibigan mo sa Facebook, hindi pa nagbibigay. Wala ko sinabi niyan. Malaking tulong na itong ginagawa mo. Dahil kung hindi na natin maaabot yung iba't ibang kasulok-sulukan sa Buanga del Sur. No? So, ito, sana, mahigitan natin yung naoperahan namin last April, umabot tayo ng 64 na pasyente. So, ngayon, yung mga karapit lungsod natin, pati yung mga taga-Osamis, pwede rin pumunta rito. Kasi wala po tayong pinipili, basta dumating lang sila dito. Ako naman, bilang isang NGO leader din ako. Magmula pa noon, kahit sa college ako, nagiging presidente na ako ng organisasyon hanggat sa tapos ako sa eskwelahan. Nagiging leader ako sa aming bayan, sa Dibingag. Nagiging official ako sa aming bayan. Masipag talaga ako basta organisasyon. Nakita ko naman mga kababayan, ang boss ay nag-ooperate talaga sila na dapat tulungan. Kasi mahirap mag-organisa ng project, ng organisasyon. Mayroon ng mga tao na may puso sa pag-organisa, binibigay ang oras, ang abilidad natin na binigay ng Panginoon, na sakripisyo. Ewan ko kung si Commander hindi magagalit minsan na focus ka lang ng focus. Kasi noon,
noon yung kasama ko sa buhay. Minsan nagkaanuhan kami, palagi nilang ganyan-ganyan. Hindi mo kasi naintindihan. Kaya magandang usapan natin dahil this is a big challenge to organizations na magmula sa organization ng dyan ng mga officers, pagkatapos nagiging wala na ang isang organization. Kung nag-i-exist man, ano bang programa nyo? Ano bang naibigay niyong serbisyo sa kapwa? Ano bang naibigay na serbisyo sa yung organization ninyo? Kaya dito na ang boss ngayon. Hindi boss na Boss Coffee. Brotherhood Operation Sweet Smile. Yan. Actually, nag-conduct din kami ng cataract dito. Katarak. Nag-opera din kami ng cataract dito. Ginawa rin namin sa Tabak. Tapos, Palagi partner mo sa tabak. Ano? Ang tabak talaga ang partner mo. kasi maganda din yung programa ng ano nila eh. Meron silang tinatawag na CMO. Civilian Military Operations. Ano? Operation. So, nagtugma Tugma. ang ano at sabi nga nila, butit pumasok ang boss kasi yung hospital nila naging lively na. Yung operating Kasi ang daming bungi na. ang operating room dati nila stock room eh. Gano'n. Nagkaroon ng aircon. Ngayon, mabango na ang gamot. Bangot ang gamot. At talagang sa grassroots, konektado kasi ang military eh. So sila din na naghahakot ng mga pasyente. Yung ano naman, ngayon, ang militar. Hindi katulad noon na talaga lalabanan natin yung mga kalaban o matapang ang militar. Pero ngayon, parang friendly na ang militar eh. Yeah. Kaya gustong-gusto nila magmula sa grassroots, makausap man nila, darating yung programa nila doon. Kaya ang concept ng militar at sa ang boss, nagkatugma. Nagkatugma. Lalo na yung present na CG natin, si General Barrientos, malawak ang experience niya sa mga ganitong klaseng serbisyo. At yun sa G7 nila, si Colonel Chong, tuwang-tuwa rin na pangalawang project ito under sa kanila, pamumuno. Yung ibang nakaraang proyekto, na-retire na o na-promote na mga general, wala na dito sa Tabak. So ngayon, last April, nagkataon, anibersaryo naman nila. So maganda yung naging impact sa performance ng CMO. Okay, magbabalik po tayo pagkatapos ng itong sandali. Okay, Miguel, balik ang lamdag sa kinauyukan program o padayon kita sa atong hisgutanan na ang paano na-organisa, di ba? Yun ang usapan natin. Oo. Kasi bago tayo mag-usap sa programa, anuin natin yung paano. Bigyan natin ng konting throwback. Throwback. Nagpipiding program kami doon sa Tagulo. Tagulo. Sa Tukuran, baryo ng Tukuran. Okay. Tapos, may sinita akong bata, kala ko kasi naglalaro, kasi yung sopas lumalabas dito. Sabi ko, ayaw dilain ng pagkaumana. Sabi niya, sir, hindi mo ako nagdula, sir. Bigla lala ako nagsabi, hi, sorry. Huwag ka mag-alala, pa-ooperahan kita. Nagalit ang misis ko, sabi, lugar namin ito, nangangako kang pa-opera, saan ka kukuha ng kwarta? Sabi ko, huwag tayo mag-alala kasi Rotarian man ako. Proyekto namin to dati. Ngayon, pag-contact ko naman sa Rotary West ng Zamboanga City, hindi na pala sila active masyado sa ganong programa. Ang sabi naman ng brad ko, huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng doktor. Pero, maghanap ka ng maraming pasyente, kailangan kasi 50. Sabi ko na, dalawa actually nakita ko kasi yung katabi ng babaeng sinita ko, sabi siya, ako saan siya? Pa-opera. Kulang pang 48. So, kulang pang 48. So sabi ko, wow,
Sabi ko, gawa tayo ng parang kahit na gastusan lang natin, padala natin kung saan pinakamalapit may nag-opera. Eh, ang connection ko noon, hindi pa ganun kalaki. Kasi bago-bago pala ako nag-retiro sa trabaho. So, ginausap ko yung mga kapatiran, suportahan natin, gawin natin proyekto. Hindi pa itong mga taong, wala pa ata gumagawa dito ng ganong magnitude. No? Mahirap yan, Brad. Yan. Sabi ko, well, nakakomit ako doon sa dalawa eh. Okay, so, programa din yun noon. Pero yung sa boss ngayon, itong Operation Sweet Smile. Ngayon, magmula 2011 sa operasyon ng bungi at sa nguho, yung may buho sa lingagngag. Mga ilan na kaya yung mga naoperahan nila? Well, umabot na kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Nakaabot pa kami 2 beses sa Tacloban, 1 beses sa Victoria sa Negros. Negros Occidental. Totally, more than 1,000 na naoperahan. More than 1,000. So, kung doon sa Tacloban City, doon sa Victoria's Negros Occidental, sino ang tinatap nyo doon? Dito, 1st Infantry Tabak Division. Doon naman sa Tacloban, ang kapartner namin yung hospital mismo. Yung EVMRC. Eastern Visayas Medical Center. Regional Medical Center. So, sa ano naman, Victoria's, nakatayap namin isang NGO din, Helena Benitez Foundation. Okay? Actually, BBB Foundation yun. So, nagawa lang din sa isang maliit na hospital. Ganun lang. Kung sino man ang willing na mag-operate sa amin, pumapasok kami sa Surigao. Nakapartner namin una ang Rotarian. Dito sa Pagadian, parang maraming beses nata kayo dito nag-conduct ng operasyon? Yeah, we have conducted, if I'm not mistaken. Oh, particularly sa Zamboanga del Sur. Sa Zamboanga del Sur. We started sa Margosa Tubig Regional Hospital. We have done it 3 times or 4 times there. Dito lang sa Zamboanga del Sur, mga ilan na kaya yung bungi at saka nguho? This will comprise siguro about half of the 1,000. Gano'n? Yeah, Mas marami dito pala. Kasi nang unang record namin was 76. Tapos nagkaroon ng about 40 plus. Kala ko nag-dwindle na. Ikatlo, naging 82 ang na-opera namin. So, atong mga silingan diya, mga amigo, kung nakapamatay ko mo sa programa sa Lamdag sa Kinuyukan, doon mo yung mga higala nga bungi o nguho, kanang bangag sa lingagngag. Kaya di naman pwede ang dila. Di naman na masumpayan. Yun lang may buho sa lingagngag. Nagiging nguho siya, pwede ang operahan niya. So, kung narinig nyo ang programa ng Lamdag sa Kinuyukan, sabihin niyo mga kaibigan, para namang bago tayo mawala dito sa mundo, mararamdaman ng sweet romance ng mag-asawa, sweet romance ng mag-sweethearts. Di ba? Kasi pag naayos na yung bungi, parang kumpleto na. Kompleto na. Kompleto. Malaki kasi ang transformation eh. Parang ang ano na lang, ano ba sa Tagalog yung ulat? Yun na lang may iwan. Peklat. Peklat na lang. Pero actually, kung bata pa sila, paglaki nila, hindi mo mahalata. Meron na kami naging favorite na baby na taga-Dinas eh. Siguro 6 years old na siya ngayon. Yung nguho, di ba? Parang hindi siya marunong magsalita pag nguho, di ba? Pag naayos na yung may bangag na kuan, marunong na talaga magsalita. Hindi siya automatic. Kung bata pa, Hindi, yung halimbawa malaki na. medyo yan, na problematic yan. Yung health issues, ma-address natin dahil nasarado na, no? But, kailangan niya magtyaga, i-relearn ang pagsasalita kasi yung nadidinig niyan dati, yung pa rin yung gagawin niya. So, dapat niya, papractice siya, nakakulog, parents siya, o tuturuan siya ng proper pronunciation, at saka i-roll niya yung dila niya. These are the work of the speech therapist. Okay. Okay. Bungi at nguho ang operahan, ayusin nyo sa boss. Brotherhood Operation Sweet Smile.
merong doktor sa Manila, meron ding mga doktor sa Tabak, di ba? Wala. Wala silang May counterpart. doktor doon, pero they will not be participating. From Manila. From Manila lang talaga. O, ganito. Meron kayong programa ngayon. Kailan ba yun, sir? Ang dating ng mga doktor is September 4. Oh. Alis sila Kailan ba yung September 6. doon, mag-opera? September 4. 4 to 6, ano? 4 to 6. September 4 to 6. Tapos- Pero, bago dyan, merong screening. Kailan ba yung screening? September 2, September 3. Yung malalayo, we suggest na dating sila September 3 para diretso na sa pagkatapos, i-house na lang sa Tabak. Parang na-reset yun kasi dati yung information gathered sa'yo, September 1 na to. yung September screening. 1, yes. Ngayon, September 2 to 3. Yung mga lalapit lang, pwede rin sila September 1 or for their convenience. Kasi ang inaalala ko, baka ma-clog up naman yung marami. sa CDS Multilaboratory tayo mag-ano. O, saan ba yan banda, sir? Zamboanga del Sur, Multi-Laboratory. Saan ba yan? Katabi siya ng opisina ni Dr. Birata Dyan sa may Rizal Avenue. sa Mary Yung Salam. mga UCP Bank, yung street na yan. Yes, yes. Yeah. So, kung yung mga tagapagadian, kahit September 1, punta na kayo sa ZDS, Zamboanga del Sur, Multi-Laboratory. Sabihin na lang para sa project ninyo. Project boss. Kumontak sa akin para ma-coordinate ko sa CDS nang sa gayon, they will be properly attended to. Kasi baka dadating sila doon, hindi nila sabihin project boss, sisingilin sila. Oh. Paki-ano na ang number mo, sir? Paki-ano? Dalawang number ko ibibigay sa inyo. Smart. Ang Smart ay 0920 0920 950 950 1925. 1925. 0920 150 950 950 1925. 1925. Siguro maganda, may naka-flash. Oh. Sige, isa pa. Tapos yung sa Globe naman, 0917 0917 635 635 1925. 1925. Yun ang numbers. O, coordinate kayo sa PECOMS. Kung kilala niyo ang presidente ng PECOMS, kasi ipasa din ko kayo sa project director. Yun ang numbers niya. Kontakin niyo muna. O, punta ba kayo sa Zamboanga del Sur Multi-Laboratory? Kung pababayarin kayo, kontakin niyo si Sir Yenko. Yun lang. Kasi dapat marunong tayo, saan tayo lalapit. Alam natin Right. saan tayo lalapit. Kasi pag bungi, ongo, siguraduhin nyo yan. Masarap ang halikan pag di ka nabungi. Oh. Oo, nakakatawa yan. Meron kami na operahan sa Tambulig. Oh. Ilan taon na ba ngayon? Ano na yan? Magguguma na ba? Oh. May pamilya na. Umalis lang sa bahay, nagpa-opera. Pangalan niya si Sunny. Sana nakikinig siya. Mahilig kumanta. Dinalo kami sa isang beses sa bahay para magpasalamat. Ang kwento niya, muntik pa siya sinuntok ng asawa niya. Nagselos na. Sabi, Kasi- ang tagal na natin mag-asawa. Napagtsagaan ko na yung hitsura mo. Bakit ka pa nagpa-opera? Sabi, meron akong nadinig, libreng operasyon eh. Lalo pa siyang gumapo. Lalong gumanda ang tinig niya. Kanta-kanta. Paano yan, sir? Yung gawain nyo, maganda naman yan, di ba? Nagsiservisyo kayo. Halimbawa, nagiging gwapo na siya, hindi bungi. Tapos, nagkaroon ng girlfriend. Nagresulta sa naghiwalayan sila, hindi. Kayo masisisi. Ano ba sasabi mo doon? Ito nga, sabi nga nila, Sasabihin na, kung hindi pa ang boss, hindi kami naghiwalay. Nako. Oh, ano masasabi? Anong reaction mo dyan, sir? Hindi na namin sakop yun. Hindi na namin saklaw yun. Kasi Ganun ba? kami ang kasama niya sa buhay niya, no? Hindi, kung hindi dahil sa boss na repair na yung nabulkit yung niya, yung nabulkit. Oh, hindi naghiwalay sana dahil walang magkakagusto sa asawa niya. Naghiwalay. Pero, hiwalay sir, natin? September 4 to 6. September. So, ano bang posible na hindi sila makakalusot sa screening? Ano ba posible? Ilang taon o anong edad? Magmula, anong 6 edad? months old. 6 months old, Pataas. upward. Upward, yeah. So, ano bang posibleng diferensya doon na hindi pwede operahan? Well, pag may sakit, o may pneumonia, may ubo, may sipon, o underweight, yan ang mga problema, ano? Kaya tinuturuan din namin sila na Simpleng may sipon lang, may ubo, hindi pwede.
Yes, kasi Baka pag ano si doktor, okay yun sa mga ano, okay pa yun sa... malagsigat sa sipon, no, pag opera. Actually, meron na reject, nasa operating table na eh. Pagbigay na anesthesia, may untoward reaction, inasma, so hindi pa pwede. So, asthma, sipon, ubo. Pero Pwede. ano, huwag kayong ma-discourage kasi parati naman kami nandito. Dalhin nyo din ang bata para malaman nyo kung may sakit o wala, maresetahan kayo, Siyempre. mabigyan kayo ng gamot, okay? So, yun lang, ang mga nakikinig dito, ang mga pasyente nga pala namin, nanggagaling pa as far as Sibugay. Oo. May mga contact sa akin, no? Para sa akin, grasp the opportunity. Right. Opportunity ito. Ngayon, sa ibungi ko, halimbawa, bungi na bungi, magkano ba talaga ang gagastusin yan? Kung halimbawa, Kung wala ka sa mission at pagpupunta ka sa private hospital, Oh, private. ang pinakamababa ng simpleng bungi, 30,000 daw eh. Ayan, Punta sa Alinganggang, mas mahal. ang gawin nyo lang, wala kayong requirements na hiningi ng boss. Personal allowance lang, di ba, sir? Magdala lang kayo ng Pagkain. provision kasi at this time, walang budget ang para dito ang First Infantry. So, hindi nila kayang sagutin yung pagkain. No? Siyempre, libre na nga. Libre na. Hindi, kasi dati noon, sinagot nila ang pagkain. Ganun ba? Pati board and lodging. Ngayon, lodging lang kami. Yung mga doktor. So, dala din kami ng pagkain para sa mga doktor. Kaya kung may mga gandang puso dyan, pwede din po kayo magdala ng pagkain. So kung mayroong magandang puso, kung anong may i-donate nyo, financially, Yes, dahil ko na lang. pagkaon, Yes. ganon, di ba? So, September 4 to 6 September 4 to 6. sa Tabak. Pero bago dyan, screening dyan sa Zamboanga del Sur Multi-Laboratory dyan sa Rizal Avenue. I don't think it is spelled out eh. Basta alam ko ZDS lang. Zamboanga del Sur yan eh. ZDS, Zamboanga del Sur yan. Sambuanga din sir. Baka hanapin nila yung buong Sambuanga din. ZDS. ZDS. Di man ni Mook. ZDS. 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 Zamboanga del Sur yan eh. So, papasalamat din ako at maganda din naman yung discount na binigyan nila. Sabi ko nga sana sa susunod, talagang in cooperation na tayo, ilibre nyo na. Parang gano'n ba? Charity naman to eh. Open naman ang boss kung mayroong mga donations. Open naman. Of course. And ginagamit naman talaga natin to sa Kasi after this, we'll be going also to Lanao del Norte. Inaayos namin yung schedule. Pagkatapos sa Marawi. Kami naman sa PECOMS, kung anong maibibigay namin tulong, tutulong kami. Pumunta na kayo sa Tacloban, sa Victorias, Misamis, Negros Occidental, dito sa isla ng Mindanao. Ano bang problema na na-encounter habang ang proyekto ay pag nandiyan na, nag-opera na? We have bang seen a lot minsan? of instances na talagang these are very impoverished people, no? And malnutrition. Malnutrition. Sana meron tayong programa na NGO ba o mismong gobyerno na pagdating sa live birth, wag lang live birth ang i-report. Pati deformities, i-report din. Para gano'n, so pagdating ng panahon at may database tayo, mas madali tayong magserbisyo. Halimbawa, dahil ngayon mayroon na tayong mga pre-screening, may mga na tayo sa mga bata, kasi whether we like it or not, there are 5,000 people, according to the statistics, every year sa Pilipinas na pinapanganak na bungi. Bungi, 5,000 5,000 yan. every year. Every year yan. Kasi unang-una, cause ito heredity. Pangalawa, lack of folic acid. Ngayon, yung mga nasa mababang natin mga kapatiran, na hindi na naintindihan kung ano makakainin nilang masustansya para present ang folic acid. Kasi according to the doctors, ang pinaka-last na na-form itong parting ito. So kung may lack of nutrition ka, lalo-lalo na ang folic acid, nagkakaroon ka ng incomplete. So kung nakita nyo yung isang picture namin, napakalaking ngayon, yung ibabalita kong maganda, we are not limited lang sa cleft at saka sa palate. I can also recommend yung mga malalaking sira mukha, either may sobra o may kulang, we can recommend these people already. We have found a new organization
that can attend to this kind of people. Okay. Every year, 5,000 ang ipinanganak na bungi o nguho. According to statistics, every hour, 3 ang naipanganak. Isa ang patay. Every hour. Every day or every hour ba yan? That I don't know. Oh. Also know. Tapos, sa sinabi mo na dahil sa pagkain, yung minsan nagkabungi. Yung intake ng mga... Kulang. Kulang. Bakit? Merong mayayaman bungi. Tama naman pagkain niya. Tapos, merong mahirap, nagkaroon ng bungi. Alingag-ngag, nagiging nguho. Oh. Bakit ganyan? Mayaman at mahirap, ganun pa rin. Yeah, heredity. Lahi. Kaya Heredity nasabi din. namin, binido ko isang doktor, kung ganyan, tayo nagsiservisyo, inoopera natin. Hindi ba natin naisip na nagko-contribute siguro lalo tayo sa pagdami ng bungi? Sabi, bakit naman? Dalawang bata, may tsura, bungi na operahan. Tapos sa kakilalang pagdalagat din natin, nagkagustuhan ngayon sila. Tracing back, meron silang common ground. Ina-opera sila pareho sa isang lugar. So maganda usapan na nila. Parehong maganda na sila o nag-asawa. Di double factor ng heredity mo ngayon ng bungi. Pero para sa akin, Kahit na operado ka na, hindi mawawala yung heredity factor. pero para sa akin yung bungi at saka nguho, hindi makasali sa pag-ibig yan. Totoo, kompleto naman sa baba. Bungi man lang, di ba? Magbabalik po tayo pagkatapos ng itong sandali. Okay mga igala, balik kita sa itong diskusyon sa lamdag sa Kinoyokan. Sir, ano di ba? Hindi ko sali sa pag-ibig yung bungi. Pero kung gusto ko magiging gwapo, i-avail mo ng program ng boss. Brotherhood Operation Sweet Smile. Pak! Gandang lalaki ka na. Hindi naman kagustuhan ng Panginoon na magiging bungi ang tao. Kasi ang Panginoon gumawa ng tao, di ba? Hindi yan sinadya ng Panginoon na bungi ka, siya gwapo. Hindi kagustuhan. Pero ang Panginoon nagbibigay ng abilidad sa isang tao na parang ayusin ang bungi. Yes. So, yun ang gusto din natin eh. Ang boss, mapagmahal ito talaga sa kapwa. Dahil ang director ng boss, kompleto naman siya. Parang si Saddam Hussein pa may ano. Pero tinutulungan niya yung mga bungi at saka nguho. O ano pang programa natin? Yun, well, I'm still working on other, kasi marami naghihingi kung pwede daw ang goiter. Kasi noon, nagtawag kami ng goiter, dinala namin sa Chuchi Foundation. Chuchi, saan ba yan? Sa Zamboanga City. Chuchi? Tapos, yung 2 batang libat, yung duling. Kasi hindi naman pwede yung duling sa mission eh. So, special case yun, nilalan din namin doon. Unfortunately, yung batang may cataract, inborn, na bata pa, siguro 2 years old lang siya. Andun doon na sa hospital. Ooperahan na lang yan. Nagbigay na kami ng panggasto. Akalain mo ba naman tumakas pa. Hindi na pinaopera. Ngayon, pinapahunting ko na para... Kawawa kasi yung bata eh. He will never go to school, he will never learn because he cannot focus. Ang mata niya, rolling ng rolling eh. Kasi hindi ka makafocus eh. And very willing naman ang Chuchi, operahan siya ng libre. Yun sa bungi at saka nguho, di ba, from 6 months old, hindi ba nahihirapan ng doktor pag tatahiin na yung bungi? Siyempre, bata yan eh. Palikot-likot yan eh. Hindi. Naka-general anesthesia pag maliit. General anesthesia pero gising siya, di ba? Hindi. Tulog yan. Tulog? Kaya importante, wala silang sakit. Kasi general anesthesia yan. Kaya ang anesthesiologist namin at talagang expert sa bata. Iba yung anesthesiologist na may edad na sa matatanda na, sa mga malalaki. Iba yung pedia anesthesiologist. Specialty din yan. Pero yung sabi mo kanina, pag bata, pag lumaki siya, parang wala na. Parang wala na. Ano pala? Kung may imbita natin sana yung baka nakikinig si Rian, yun ang baby namin sa Dinas, makita ng iba, maging inspirasyon. Kasi yung batang yun, naoperahan na dito nung nakita namin. Pero hindi nagustuhan ng doktor kasi pangit ang paka-opera. So, inulit.
Sabi, nagpaalam kami sa magulang, sabi, sayang naman, maganda ang bata, hindi natin operahin yan bago operahin yung alingagag. So, na-opera dito, after 6 months, kami din humawak ng kaso niya, na-operahan siya. Ngayon, ang galing, matalino yung bata, maganda rin kumanta. Pamisa-misa, tatawag sa amin yun, para kumanta lang siya. Yung mayroon bang bungi, nguho. Tapos pag naayos na yon, maganda kumanta, di ba? Diretso ba yan na automatic yan pag naayos na magandang boses o nagpa-practice pa siya? Pa-practice pa rin siya. Lalo na yung mga may edad na. Kung mga 6 months old, 8 months old, maopera ng alinganggan niya, walang problema yon. Kasi natural pa. Nag-aaral pa lang siya magsalita. O kaya ngayon, kung bata pa kayo, magpaayos na kayo sa boss. Baka balang araw magiging contestant kayo sa The Voice. Yeah, gusto ko samantalahin nito kasi matagal ko nang binabala sa dami na ng mga bungi na operahan dito, kung pwede natin lipulin sila at magkaroon tayo ng talent show. So, kung mayroong isang istasyon na tulad nito, yung mga sponsor na mag-ano, para to boost their confidence. Their confidence. Kahit anong edad siya, iba-bracket natin kung talent niya magpinta o whatever. Pero saan maganda dyan, sir? Bago operahan, contest muna tayo, singing. Di ba? Baka tayo madali na. Tapos, pagkatapos ng opera, mga after 2 months siguro, balik sila. O dito, sinong maganda? May problema tayo kung di pa na-operahan. Baka mabanatan tayo na exploitation. Baka mabanatan tayo na we are making ridicule about this state. No? Kaya maganda yung tapos na at para ganon, yun na, ma-uplift ang spirit nila. Binibiro ko lang yung programa, sir. Hindi, baka may nakikinig na pilosopo eh. Yes, sir, mag-last message na tayo. Bantayan eh. Oh, last message, sir. Okay, mga higala, tama ba ang Bisaya ko? Tulungan nyo kami magdasal at tulungan nyo kami maghanap ng mga pasyente matutulungan. Kasi po ang target po natin dito ay hindi bababa sa 50 pasyente. Na maging sulit po naman ang biyahe ng mga doktor namin na magagaling pa sa Maynila. So kung meron kayong mga kakilala na may mga diferensyang ganon, kumontak na po kayo sa PECOMS o sa akin, na binigay ko kanina ang telephone number. Nang sa gayon po ay magkaroon na ng magagandang ngiti ang ating mga kababayan. Marami po salamat. God bless. Okay, Project Director ng boss, Mr. Belienko, maraming salamat po. Sa dili pa matag sa itong editorial, hapit ko nakalimot. A message of concern of Honorable Arnold Glavis Gavenia, Chairman ng City Councilor, Chairman ng Committee on Public Utilities, Transportation, Communications, Franchising, at ex officio Chairman ng Motorized Tricycle Franchising and Regulatory Board. Siya nagkanayon, batas trapiko, ang ayan bantayan. Oh, Tagalog pala yan. Balaod trapiko, ang ayan bantayan, alang sa kapsay sa Dakbayan. Ang produkto sa akong partner, wala akong partner sa akong kasa to. Kaning RC, Aribin Coal, Kojic Soap, Aribin Herbal Capsule. O katong akong interesado katong Inner Plus Capsule. Ang botog matablan ba ko na, sir? Hindi ako tatablan yan eh. Inner Plus Capsule. Ano pa yung iba? Wala kasi ang partner ko. Baka saan nag-interview yung taping ko? Yung partner ko? Meron ako ito. Doon lang, ano plugin? Hindi commercial. Itong ginagamit ko, baka, kasi liver ito. Yung malunggay leaves, okay, hinaharos. Tapos, pinapatuyo, air-dried lang, hindi sun-dried, no? Sa hangin lang, binibitay. Pag naging crispy na siya, tuyo na siya, ginigiling ko through blender. Okay? So, pag pulbusa siya, bawat kain ko, yun ang hinahalo ko sa kanin. Okay? And so far, I'm not taking, God bless, no? I'm not taking any medication, maintenance, and anything. Yun lang ang kinakain ko. Napatawa nga yung kaibigan kong Chinese pagdating ko sa Maynila. May libreng lunch, pero may dala ako nun. Sprinkles ko sa kanin. Okay. So, yun, kung magawa yun, sigurado ako makakatulong kasi napaka malakas sa antioxidant ang malunggay. Okay. Mga kababayan,
wala na tayo oras, panang ako ikasulti. Atong suportahan kung ano may mga organizations nga sama na ini. Nagbibigay serbisyo sa bayan. Suportahan nato ang ilang programa. Kaya bisag kung sa kanindyo sa programa, kung di kita masuporta, wala'y bayad. Wala pa sila gasto kaya nangayo sila na ay mga malumong kasing-kasing nga nag-donate sila. Kung doon na po may malumong kasing-kasing. Open ang buhatan ni Director Yenko sa inyong donations. Properly acknowledged ba yan, sir? Yes. Kasi ang ano natin ngayon, pag nasa publiko tayo, ang trust and confidence nila. Pag ibigay ang trust confidence sa publiko, tuloy-tuloy tayo ang ating serbisyo. Basta dahil alam natin, serving humanity, you are also serving the Almighty. Yeah. Kaya maganda ang programa, suportahan natin. May gala, wala na kita oras. Hangtod sa sunod ngayon, Kinistoto Geografia, inilamang sa programang Lamdag sa Kinuyukan.